Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang tanghali. So tapos na nga naipasura na ng Korte Suprema itong inihaing motion for reconsideration ng Kamara para dito kay Sara Duterte dahil ito po'y diniklarang unconstitutional ng Supreme Court. So may mga usapin dyan like yung disappointed ang Senate President na si Tito Sen at may mga iba pa dyan. Kapag tatanungin mong abogado tungkol sa decision, of course, abogado yan. Otherwise, I don't know kung madisbar sila. Siyempre, kung ano yung rule of law, kung ano yung sinabi ng Korte Suprema, yung pinakamataas na korte, ay susundin nila yan bilang mga abogado. Pero kapag mga ordinaryong tao, like yung hindi naman abogado, like let's say Tito Sen, meron siyang mga komento dyan. Na may nababasa pa ako dyan, mga DDS comments anti-Marcos. Sabi, marunong ka pa sa Korte Suprema. But well, in fact, meron pong point naman si Tito Sen na nakikita natin. Yung usaping Supreme Court diyan, bakit sinabi ng ilan na ito ay parang nagkaroon ng overreaching. Alam niyo ba yung overreaching sa kumbaga sa sports, kunyari yung badminton. Ito yung net, At dito ka lang kapag pumasok yung bola, doon mo lang siya papaluin. Pero kapag yung bola nandoon na sa part ng kalaban, at inabot mo pa, lumagpas yung kamay mo, ito yung net, yan ay overreaching. Ibig sabihin, mukhang sinaklaw daw ng Korte Suprema. Yung hindi niya nasaklaw. So, yun tinatawag na overreaching. Mga ka-wonder. So, bakit? Bakit sinasabi ng ilan na overreaching ang Supreme Court? Argumento rito ng ilang mga kritiko, ang impeachment, mga ka-wonder, kasi ay malinaw na political process. Hindi lang siya judicial, Ito ay political, kaya nga yan dyan nililitis din dito sa Senado. Tinutukoy nating, sinasabi nating quasi-judicial, na siya rin silang nag-iimbestiga. At isa pa, eksklusibong kapangyarihan ng Kongreso. Ang tinutukoy dyan, nakasaad mismo sa Constitution, na hindi mo dapat saklawan. Kapag ang Supreme Court ay nakialam kung paano dapat isagawa ng House ang impeachment, or naglalagay ng sariling interpretasyon na hindi malinaw na nakasaad sa batas, so ang tingin ng iba ay lumalagpas na ang Korte Suprema sa papel nito bilang tagapagpaliwanag lang ng batas. Magkakahiwalay po kasi separation of powers. Yung legislative, which is the Congress, pag sinabing Congress, yung Kamara at Senate, they legislate, they curb or they purge. Sila po yung gumagawa ng batas. While the Supreme Court is to interpret the law. Sila po yung tagapagpaliwanag ng batas. So sa madaling salita, mga ka-wonder, hindi lang nag-interpret ang Supreme Court sa nangyaring ito, mga ka-wonder. Ngunit nakialam pa sa trabaho ng Kongreso. So yun yung sinasabi ritong overreaching. I don't know kung is this deliberate or na-overlook lang, mga ka-wonder. So ano namang ibig sabihin ni Tito Sen? Sinabi niya kasi na parang judicial legislation ang nangyari. So ito yung pinaka-sensitive na point, mga ka-wonder, na galing kay Tito Sen. Na ang judicial legislation, ang tawag kapag ang korte ay hindi lang nagpapaliwanag ng batas. As we said earlier, the court's duty ng kanyang saklaw is to interpret the law. Mukhang lumagpas na siya ron, kung tila binabago o dinadagdagan ang batas sa pamamagitan ng desisyon. So, dito pumapasok yung reklamo ng House of Representatives. Nung tinanong nga dyan sila Attorney Luistro at sila Attorney Claire na mga abogado, of course, they will just abide by the decision of the Supreme Court. Ang argumento dito ng Kamara, mga ka-wonder, ay ang Supreme Court ay hindi mambabatas. They are juridikatura. They are judicial, Hindi sila legislative. Hindi sila mambabatas. Walang kapangyarihan ang korte na magdagdag ng bagong patakaran. Magtakda ng limitasyon na hindi malinaw na nasa konstitusyon. Para kasing balita ko, mga ka-wonder, later i-dig up natin yan. Na parang dati noon parang 1/3 lang pipirma dito sa Kongreso at pwede na ipasa rito sa Senado. Parang may dinagdag, Siguro ito yung tinutukoy nila na sinasabing term na judicial legislation. Kumbaga, hindi mo trabaho yan magdagdag ng batas. Pero parang ganun, ang pagkakaintindi ko, mga ka-wonder, na tila humirap ang impeachment filing ngayon kaysa dati.
So ang argumento nga, hindi ka mambabatas, wala kang kapangyarihan no, na magdagdag ng bagong patakaran o magtakda ng limitasyon na hindi malinaw na nasa Constitution. Wala ito sa Constitution. I believe they know because they are the ones who interpret this. So ang trabaho, ang paggawa ng pagbabago ng batas ay Kongreso, hindi hudikatura, hindi judicial, kundi legislative, mga ka-wonder. Dahil nga sa sinasabing separation of power na sinasabi natin, na tatlong sangay na branches of government, no, na pag-aaralan natin yan nung college tayo, yung executive, legislative, and judiciary, na sila ay hati-hati, division sa kanilang powers. No? Balanse, walang nangingibabaw, walang nangingialam sa trabaho ng iba. Kapag ang Supreme Court ay nagdidikta kung paano gagalaw ang impeachment process, ang tanong ng marami ay nasaan na ang linya sa pagitan ng check at panghihimasok. Kasi nga balanse, walang panghihimasok. Well, in this case, ito yung sinasabi ni Tito Sen na judicial legislation, mga ka-wonder. No? So yun nga yung sinasabi natin. Ano? At yung banggaan nga dyan ng interpretasyon, yun nga ang tinatanong ngayon, nagugulahan yung mga tao. Kung may questionable ba dyan sa ginawa ng Supreme Court, no? Na yung pagdagdag, if I'm not mistaken, itong 1/3. Kasi bakit? Ano ba ang dating proseso ng impeachment? Kasi ito ay may tatlong paraan. Una ay inihain ng miyembro ng House. Pangalawa, i-refer sa Committee on Justice. Kapag nakakuha ng 1/3 na pirma ng lahat ng miyembro ng House, automatic na verified na ang complaint, diretso na sa Senado. Hindi na kailangan ng committee deliberation. Yan yung tinatawag na 1/3 shortcut, mga ka-wonder. So ano yung dinagdag ng Supreme Court na sinasabi natin kanina? So ayon sa interpretasyon ng Korte Suprema, base sa reklamo ng Kamara, hindi na raw sapat ang basta lang 1/3 na pirma na ginagawa ng Kamara. Yun dati. No? Kasi may bago silang kondisyon na idinagdag itong Supreme Court. Una, anong ginawa nila? Pinalawak nila yung 1-year bar rule. No? Dati common understanding, isang valid impeachment complaint lang ang binibilang sa loob ng isang taon. So sa interpretation ng Supreme Court, kahit ibasura, inuurong o hindi umusad, maari pa rin ituring na impeachment proceeding. Nag-start na, kahit na ibinasura. Itong tatlo na unang na archive na pinagpalagay na yan, na siya'y umusad na. Kaya ito ay naapektuhan, no? Nagkaroon ng 1 year, na pumasok sa 1-year bar. Kapag may naunang complaint, pwede na nitong harangin ang mga sumusunod. No? Kaya mas mahirap ngayon magsampa ng panibagong complaint at hindi na automatic mga ka-wonder na 1/3 signatures na lang. Ano? Ito kasi pinaka-sensitive sa lahat. Na kahit may 1/3 na pirma, hindi raw pwedeng i-bypass ang proseso kung may constitutional issues. Ibig sabihin, pwede ring questionin ng Korte Suprema ang complaint. So dito pumapasok, mga ka-wonder, yung accusation ng sinasabi ni Tito Sen na judicial legislation. At ano pa yung isa? Mas malawak na ang kapangyarihan ng Korte sa impeachment process. No, sa praktika ng naging epekto. Dahil ang Supreme Court ay hindi lang nag-check kung may abuso, kundi nakikialam na sa timing, proseso ng bisa ng complaint. Kaya ang mga tanong dito ng kritiko, gaya ng ilan sa atin, kung lahat pwedeng i-review ng korte, nasaan na exclusive power ng House? Ito yung sinasabi ng judicial, ang tawag nung kanina sinasabi natin, judicial legislation. Ano? So yun yung sinasabi ni Tito Sen, na naka-question na bakit sinasabing iba na at parang binago na yung batas. No, so medyo yun nga, nawala na yung dati at may tira parang humihirap na, no, nadagdagan na. So comment down below, mga ka-wonder, kung anong opinion nyo na sa tingin nyo talaga bang nag-overreach ang Korte Suprema, nagkaroon ng judicial legislation ang Korte Suprema na hindi sila naging interpreter lang, kumbaga parang sila ay gumagawa na rin ng batas, mga ka-wonder. So linawin nawa yan, magkaroon yan ng linaw at yun nga, hindi nagsasalita dyan yung mga abogado patungkol dyan dahil in-honor lang nila yung Korte Suprema. Otherwise, if I'm not mistaken, baka sila ay mading, no? At magka-problema. So yan, mga ka-wonder, hanggang dito lang tayo. Comment down below your opinion. Para mabasa natin, give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman ng iba
na itong overreaching at itong judicial legislation ay tungkol ba saan? Nagkaroon ba ng lapses ang Korte Suprema sa kanilang ginawa? And please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.